Welcome to my channel, and today is pupunta tayo sa the land of motorbikes, which is ang Ho Chi Minh, Vietnam. Yes, Ho Chi Minh, Vietnam. So mag-i-stay tayo dito for 8 days para explore natin yung mga tourist destination, yung mga historical landmarks, and yung mga cafes, coffee shops, and of course titigman natin yung mga authentic food nila like yung banh mi, bun cha, and of course yung pho. So yun, titigman natin lahat ng yon and itatry natin for 8 days. Kaya samahan nyo ako, i-explain ko sa inyo kung bakit siya tinawag na the land of motorbikes sa mga susunod na araw. Very detailed ko siyang i-explain sa inyo kung bakit nga ba tinaguri ang the land of motorbikes tong Ho Chi Minh. Pangalan nito dati is Saigon, and ngayon Ho Chi Minh na. So samahan nyo ako and explore natin tong lugar na to. So guys, titignan natin yung kung ano yung flight number natin. Ayan, 5J71 A17 to 20 Saigon. Yan yung pila, so medyo mahaba siya, pero tara. Ayun guys, so nakalagpas na tayo ng immigration. So ngayon pupunta muna tayo ng Marhaba Lounge kasi medyo matagal-tagal pa hintayin natin, and it's around 7:10 PM pa lang. Ang flight natin is around 10 PM. So magstay muna tayo sa Marhaba at doon muna tayo mag-charge, and doon ko i-share sa inyo kung ano yung mga tinanong sa akin ng immigration at ano yung mga travel requirements papunta ng Ho Chi Minh, Vietnam. Tatry natin i-check yung PAGS kasi alam ko as of May 1 hindi na daw sila nagtatanggap ng kahit anong credit cards sa PAGS. So mabuti yung card natin is pwede both sa PAGS and sa Marhaba. So try natin and tingnan natin yun sa PAGS at saka sa Marhaba. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa PAGS. Tapos kung makikita nyo, sarado na siya. Wala nang tao. And doon nga pala guys sa mga nagtatanong ng credit card, ito yung mga qualified na credit cards na pwede nyong gamitin. So i-post nyo na lang. Yan. So ayan yung mga pwedeng makapasok ng lounge sa Marhaba. Nakalagpas na rin tayo ng immigration area, and i-share ko sa inyo yung mga tinanong sa akin and yung mga travel requirements papunta sa Ho Chi Minh, Vietnam. May tinanong sa akin kung government employee ba, tapos yun lang, tatak na, then okay na. Then sa travel requirements naman, wala naman travel requirements sa mga Filipino kasi visa free naman siya, and then pwede tayo magstay for 21 days dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. And then usual naman ng mga requirements, so yung kailangan lang naman doon is yung passport na at least 6 months validity, yung round trip airfare, tsaka yung booking confirmation. Prepare kayo ng mga documents lalo na sa mga first timer na lalabas ng bansa kasi mas mahigpit sila kasi nakikita nila sa system nila kung ano yung mga, kung meron ka na bang travel history ganyan, or kung wala pa. Depende kasi yan sa mga categorization kung ano yung status mo. Pero let's say private employee o private employee ka, so yung mga inihingi naman usually dyan yung COE, leave form, tapos company ID. Minsan nga sa experience ko parang hiningi sa akin nung first time ako is yung HMO. So i-prepare nyo na lang lahat kasi minsan hindi natin masabi kung ano yung tatanungin sa atin ng mga immigration officer eh. So mag-prepare na lang kayo ng kumpletong documents, hard and soft copies. And then siguro kapag nagkaroon na kayo ng travel history, hindi na kayo masyadong tatanungin. Guys, kanina pinakita ko sa inyo na sarado na yung PAGS. Hindi ko alam kung bakit or kung nilipat ba sila. And then buti na lang yung card natin is pwede pa rin dito sa Marhaba. So as of May 1, ang pagkakaalam ko is lahat ng mga credit cards is hindi na pwedeng gamitin sa PAGS. Pero dito sa Marhaba, kung meron kayong qualified na cards, pwede nyo gamitin dito. Guys, ito pala yung kinuha ko. Yung nachos, tapos parang chicken na karne, tapos itong parang kaldereta, tapos siopaw, tapos yan, yung drinks. Guys, papunta na tayo ngayon sa boarding gate natin. Medyo dulo pa siya eh. Nasa 103 pa, so dulo tong boarding gate na to. Punta na tayo sa boarding gate natin, and doon na tayo maghintay kasi 9:45 dapat ando na daw tayo sa boarding gate.
Good evening. Finally guys, after 2 hours and 15 minutes, nakarating na tayo sa Tan Son Nhat International Airport dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. So, ang next natin gagawin is pupunta tayo ng immigration area and then bili tayo ng SIM card and mag-withdraw tayo ng pera. So, samahan niyo ako. Let's go! So, yan guys, namimili tayo ng kung anong SIM card ang available. Kaso, ito kasi yung nire-recommend is for 1 month. Eh, ang kailangan lang naman natin is good for 10 days. Pero merong sinasuggest si Kuya is ito, Mobifone na 300,000 Vietnamese dong for 10 days. So, pero kasi ang kilalang brand is yung Viettel, which is ito. So, check muna natin kung ano yung mas okay. So this one, $10 Vietnam Mobile, 5 GB per day. How many days again? 15 days. 15 days. 15 days. If I'm going to use this one in, let's say I'm going to Cu Chi Tunnel, is it working there? Dala. Cu Chi Tunnel, like if I'm going to Cu Chi Tunnel, is it still working? Okay. Cu Chi. Oh, Danang and Danang is also Danang working. as well. Okay. Yeah. It's on the big city in Vietnam. Okay. I guess I'm going to take this one, this Vietnam Mobile, for 15 days. Yeah, 15 days. Okay. Alright. Okay, I'm going to get this one. Guys, andito na tayo sa immigration area and sobrang haba din ng pila. Parang katulad lang din sa atin sa Pilipinas. Sobrang haba niya. Yan, ganyan yung kahaba yung pila niya. Pero alas 12 na madaling araw Pero guys, meron palang tinatawag na fast track. Pwede nyo siyang i-avail sa Klook na kung saan parang meron kayo priority pass or VIP pass na pwede kayong mag-bypass ng immigration para mas mabilis. Yun guys, nakalagpas na tayo ng immigration area and yung immigration area nila dito is manual pa rin. So, chine-check pa rin ng tao yung passport mo, hindi katulad sa ibang bansa, di ba? Ito pala guys, nandito na tayo sa baggage area. Since naka-hand carry lang tayo, wala naman tayo kiklaim dyan, pero kung may mga check-in kayo or mga baggage kayo, dito nyo i-claim after ito ng immigration area. So ayun guys, nakapag-avail tayo ng SIM card dito na sa airport kasi hindi na tayo nakapag-avail sa Klook kasi naubusan tayo ng ticket. Suggest ko sa inyo guys is kapag magbabook kayo ng SIM card is ahead of time kasi medyo mahal or medyo pricey yung SIM card dito. Kumbaga parang kinonvert ko nasa 600 plus pesos, pero sa Klook nasa 400 lang. So kung magbo-book kayo ng SIM card is agahan nyo na lang or ahead of time para mas makatipid kayo. Magwi-withdraw na tayo ng cash kasi wala pa tayong cash na kahit na isa. So and then after nun magagrab na tayo. Hello guys, so ngayon nakalabas na tayo ngayon ng airport and then kung mapapansin nyo parang Pilipinas lang siya yung itsura, yung lugar, yung ambience, parang Pilipinas lang din. Pero ang gagawin muna natin is maghahanap muna tayo ng mapag-withdrawhan. Hanapin muna natin kung saan tayo pwede makapag-withdraw kasi wala pa tayong cash. So yun yung una natin gagawin. Ang alam ko, napanood ko sa isang vlog na sa left side daw siya. Dito daw siya banda. So let's see kung meron ditong pwede makapag-withdraw. And then after nun is pwede na tayo mag-book ng Grab papunta ng hotel. Guys, nakahanap ako ng ATM machine sa pinakadulo, left side. So ito yung nakita ko is yung Shinhan Bank ATM. Ayan yung tatry natin pag-withdrawhan and then gagamit ako ng GCash Visa card. So itatry natin yun. So let's go. English. Confirm.
withdrawal. Okay. Alright. So, naka-withdraw na tayo. Ayan yung receipt. Merong fee na 50,000 Vietnamese dong. So guys, nakapag-withdraw na tayo ng cash. Sa wakas may cash na rin tayo. And ang next na gagawin natin is mag-grab na tayo papunta ng hotel. Naka-book na pala tayo ng Grab, guys. So ipapakita ko sa inyo kung magkano yung Grab fare natin papunta sa hotel. So, ito siya. Kita nyo. Yan, 121,680 Vietnamese dong. Nakabook na tayo, hintayin na lang natin yung driver dumating. Guys, kailangan pala natin tumawid para makita natin yung driver. So, ito siya. So, parang sa Pilipinas lang din. May tawiran, ganyan. So, tingnan mo ang kulit, no? Makikita nyo, no? Per pay din talaga siya. So, kung titingnan nyo maigi, per bay din siya. Parang Pilipinas na Pilipinas, so yung dating, yung itsura, di ba sa atin mayroong mga bay 1, bay 2, bay 3, bay 4, bay 5. So sa kanila din may mga bay 1, bay 2, bay 3, bay 4, and bay 5. So guys, pupuntahan na natin yung Grab driver natin and dito natin siya imi-meet. So guys, nandito na tayo ngayon sa hotel. And ipapakita ko sana sa inyo yung itsura ng hotel. Kaso ang dilim na, hindi ko alam kung bakit walang ilaw. Pero bukas, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya sa labas. Nakarating na rin tayo sa pag-istayan nating hotel for 8 days. And quick room tour ko kayo kung ano ba yung itsura, and then isasabihin ko din sa inyo kung magkano ko siya nabook for 8 days. Ito yung door niya. Ayan, kung makikita nyo. And then, ito, meron din siyang TV. And then, meron din siyang mini fridge. And may salamin din siya, yung parang workstation nyo. May blower, may kettle, tapos may remote, tsaka mga tasa. And may mga drawer din kung gusto nyong paglagyan ng mga gamit nyo. And then, of course, may bintana. Ayan. Tapos, meron din siyang lampshade, phone. Tapos, ito yung itsura ng kanyang bed. Sobrang minimalist lang, no? Tsaka, okay na siya for me kasi pag-i-stayan lang naman. And at the same time, ang importante kasi sa akin dito is meron internet kasi sa pag-i-stay natin dito is mag-work pa rin tayo. So, kailangan natin ng mabilis na internet. So, yun lang naman for me. And then, mag-proceed na tayo ngayon sa CR. Ito yung pinakahihintay natin kasi syempre, dapat kahit papaano, kung minimalist yung room, dapat kahit papaano is maganda yung CR nila. So, ito yung itsura ng CR. Yan. So far, maganda siya. Yan. Ayan, meron siyang shower. Tapos, meron silang libreng shower gel, shampoo, yan, tapos toilet, and of course, hindi mawawala, bidet, and then ayun, may tissue din sila, and then may mirror dito, and then may tasa, and may libre din pala silang toothbrush, cotton buds, tapos ayan yung sink, hindi ko alam kung ano to, pero mukhang alcohol siya. So ayan yung itsura niya. So sa akin, okay na to kasi ako lang naman na mag-isa. And then, hindi naman ako maarte sa room. So, basta okay yung malinis, tsaka okay yung CR. Goods na ako doon. Okay? So, eto guys, etong room na to is, dito tayo mag-stay for 8 days. And at the same time, habang gumagala tayo, is dito rin tayo mag-work. And guys, kung tatanungin nyo kung saan ko ba siya nabook, nabook ko siya sa Agoda. Bakit sa Agoda hindi sa Klook? Kasi pinili ko yung Agoda kasi merong promo si BDO tuwing weekends na meron 20% off
kapag nag-book kayo sa Agoda gamit ang video cards nyo. Yung original price niya talaga is nasa 10,000, 10 to 12,000 for 8 days. Pero guess what? Kung magkano ko lang siya na-book. 5,000 plus pesos lang for 8 days. Ganun siya kamura. And then, this is enough for me. Kasi ako lang naman mag-isa. At the same time, ang kailangan ko lang naman talaga is mabilis na internet. Kasi mag-work ako habang gumagala ako dito. So, that is enough for me. Kung makikita nyo, ayos na siya. 'Di ba? 'Di ba? Okay na siya eh. Pero kung gusto niyo na medyo mas maganda-ganda, wala namang masama doon, pwede naman kayo mag-book sa mas okay na hotel. Pero kasi the location wise, this is very good. Sa mga nakapunta na dito sa Ho Chi Minh, malapit to sa parang Red District nila, yung ganon. Sa mga tourist attraction, malapit na rin siya. Yung sa The Cafe Apartment, malapit na rin tong location na to. So kung gusto nyo rin palang i-book tong hotel, ilalagay ko na lang sa baba yung link. And then ang pangalan pala ng hotel na to is The Noble Swan Wood Park Hotel. Ilalagay ko na lang sa link, and then kung gusto nyo, pwede nyo i-book siya sa Klook or sa Agoda. Okay? So that is it for today. So kung nagustuhan nyo tong video, don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to ring the bell para mas updated kayo sa mga susunod nating video. Yun lang. Good night. Peace.